Ang pinakamalakas na Yonko. Ang pinakamalakas na God's Knight. At ang pinakamalakas na Gorosei. Kayang-kaya nilang balagbagin kahit pa ang legendary monkey family. Sila ang Figureland family. Ang pamilya Figureland ay nasa isang ganap na ibang antas kumpara sa anumang overpowered na bloodline na nilikha ni Oda. At oo, may potensyal si Ace na tapatan si Roger at maging hari ng mga pirata. Si Yamato naman ay may potensyal ding maging alamat katulad ng sa kanyang ama na si Kaido. Si Katakuri ay karapat-dapat ding maging susunod sa trono ni Big Mom. At syempre, ang pamilya Monkey D ay puno ng mga characters na yumanig sa mundo ng One Piece. Pero karaniwan, ang mga pamilyang ito ng mga powerhouse ay magkakahiwalay ng henerasyon. Hindi sabay-sabay na umabot sa kanilang mga prime sa kani-kanilang henerasyon. Kahit sa Big Three ng lahing Monkey D, matagal nang lumipas sa kanyang prime si Garp, si Luffy naman ay patuloy pang lumalakas at papunta pa lang sa kanyang prime. At sa ngayong henerasyon, si Dragon lamang ang masasabi nating nasa kanyang prime. Pero sa case ng pamilyang Figureland, sina Saint Garling, Shanks at Shamrock, binago ni Oda itong nakasanayan nating hanay ng mga bloodlines. Tatlong nilalang na kasing lakas ng Yonko, sabay-sabay. Nasa tuktok ng kanilang kapangyarihan at lumalaban sa pandaigdigang digmaan. Isang makasaysayang pangyayari ito sa kwento at hindi ito aksidente. Malaking bahagi ng Final Saga ang umiikot sa banggaan ng mga halimaw na ito. Mas malalim ang kahalagahan ni na Garling, Shanks at Shamrock kaysa sa iniisip ng karamihan. Ang bawat isa sa kanila ay inilagay sa napakahalagang papel ng pamumuno sa kani-kanilang paksyon. Dahil ang mga labang pinangungunahan nila ang magiging susi sa kapalaran ng buong mundo. At hindi na lang ito tungkol kay Shanks. Sina Garling at Shamrock ay inihahanda bilang dalawa sa pinakamalaking hadlang na kailangang pagtagumpayan ni na Luffy at Dragon sa huling digmaan. Kapag tinutukan mo ang mga papel ni na Garling at Shamrock, makikita natin kung saan ang patutunguhan nito. Ipinapakilala ni Oda ang dalawang bagong endgame na banta dahil habang papalapit tayo sa huling parte ng kwento, kailangan ng mga kalabang higit pa sa anumang nakita na natin noon. Kahit sino pa man ang huling haharapin, si Imo man o si Blackbeard, ang tunay na digmaan ay laban sa world government. At ang isang bagay na ngayon ay malinaw na sa ating lahat. Na ang mga Marine ay balat lamang ng problema at ang tunay na talagang mga kalaban ay ang mga Celestial Dragon. Kaya ipinakita sa kwento na ang mga Gorosei ay mga nilalang na literal na nagtataglay ng sobrang lakas na kapangyarihan na kahit pa ang Gear 5th ni ka-form ni Luffy ay kinakapos laban sa kanila. Kaya binuo ang mga Seraphim na nag-i-evolve bilang pinakamalakas na mga nilalang. At kaya ngayon lamang ipinapakilala ang God's Knights habang ang mga Admiral ng Marine ay nagmumukhang mahina, suwail o emosyonal na hindi na mapagkakatiwalaan. Ang mga tunay na mga halimaw ay unti-unti nang lumalabas na mula sa kadilimang Holy Land Maryjoy. Kung ang mga Celestial Dragon ang itinakdang maging huling puwersang kailangang talunin, mahalagang maintindihan natin ang isang kritikal na bagay. Ang pinakamalakas na Gorosei at ang pinakamalakas na God's Knight ay ipinakikilala ngayon upang bigyan tayo ng mga pinakamapanganib na endgame na kontrabida bukod pa kay Imu. Planado na ni Oda mula pa noon na malalim ang koneksyon ng mga karakter na ito kay Shanks sa pamamagitan ng paggawa sa kanila bilang ama at kapatid ni Shanks. Dahil sa kasalukuyang kwento, napakalayo na ng narating ng lahat. Kaya tanging mga banta na kasing level o higit pa kay Shanks ang karapat-dapat na maging mga huling balakid. Mga kontrabidang kayang higitan ang mga naunang halimaw na pirata tulad ni Kaido at Big Mom. Si St. Figureland Garling, ang legendary na kampeon ng God Valley, ay bumalik na at hindi lang siya nasa kanyang prime. Ang totoo, maaaring mas malakas pa ngayon si Garling kaysa noong sa God Valley incident. Sa Egghead Arc, ipinakita na kapag ang isang tao ay na-promote ni Imu bilang Gorosei,
ay tila binibigyan sila ng iba't ibang kapangyarihan, kabilang na ang mala-immortal na abilities at napakalakas na regeneration. Malakas ang pahiwatig na ang prosesong ito ay nagbabalik hindi lang sa kanilang physical prime, kundi maaaring lagpasan pa ito. Sa buong One Piece, palaging ipinapakita na habang tumatanda ang mga karakter, humihina sila, nababawasan ng stamina, lakas at tibay. Kagaya na lang sa nasambit ni Rayleigh, na di na niya kayang labanan si Blackbeard sa ngayong era. At sa mapait na pagkatalo ni Garp sa mga kasalukuyang henerasyon ng mga pirata nang nilusob nila ang Pirate Island. Pero ang mga Gorosei ay ipinapakita bilang ganap na mga halimaw. Walang pagod, walang paghina, walang kahit anong senyales ng kahinaan. Mukha man silang matanda, pero sa pisikal na aspeto, kumikilos sila na para bang nasa kani-kanilang mga prime. O baka higit pa. Ibig sabihin, si Garling ngayon ay maaaring kasing lakas o baka mas malakas pa kumpara noong God Valley Incident. Noong nakipaglaban siya laban sa mga legends tulad ng Rocks Pirates at Roger Pirates. At posibleng siya pa ang nag-iwan ng bakas ng sugat kay Whitebeard. Mabalik tayo ng binisita ni Shanks si Whitebeard para mag-usap tungkol sa paghabol ni Ace kay Blackbeard. At na-mention nga dito ni Whitebeard na sumasakit daw yung bakas ng sugat na tinamo niya kapag nakikita niya itong mukha ni Shanks. At nang ma-reveal nga ang God Valley Incident, nakita nating kamukha nga talaga ni Garling si Shanks sa panahong iyon. At mukhang si Garling nga talaga yung tinutukoy ni Whitebeard dati at hindi si Blackbeard. Dagdagan pa natin yon ng walang hanggang stamina, halos immortal na katawan, nakakabaliw na regenerative abilities, at malamang isang napaka-overpowered na mythical Zoan fruit tulad ng iba pang Gorosei. Makikita nga nating ginawa ni Oda si Garling bilang ultimate late-game powerhouse. Tila bang siya ang pinakamalakas sa lahat ng Gorosei at sa esensya, ang kanang kamay ni Imu. Napakadelikado at sinadya ni Oda ang paraan ng pagpapakilala kay Garling. Si Garling lang ang Gorosei na tampok sa spread ng lahat ng mga pangkunahing karakter ng Final Saga. Isang malakas na pahiwatig ng mataas niyang katayuan. At narito pa ang isang nakakaintrigang parallel na nagpapalakas sa papel ni Garling. Kung titingnan natin ang mga nakaraang God figure arcs ng One Piece, tulad nina Enel sa Skypiea at Doflamingo sa Dressrosa, mapapansin natin ang isang pattern. Parehong sina Enel at Doflamingo ay may mga sariling elite guard. At sa bawat case, ang pinakamalakas nilang tauhan ay isang seryosong, nakasanglas na mandirigma. May Om, si Enel, at may Virgo naman si Doflamingo. Ngayon, si Garling ang pumupuno sa parehong parallels para kay Imu, ang pinakamalakas na sundalo ng Diyos. At napakalaking bagay nito kung isa sa alang-alang natin na si Imu ang maaaring maging pinakahuling kontrabida ng buong kwento. Sa One Piece, ang kanang kamay ng pangunahing kontrabida ay palaging isa sa pinakamahalagang karakter. And dahil si Imu ay isang hands-off, lihim na pinuno, kailangang buhatin ni na Garling at ng iba pang Gorosei ang mas mabigat na narrative weight kaysa sa mga nakaraang mga nakalaban ng ating mga bida. Ang pagiging una sa mga Gorosei ni Garling ay may nakakatakot na implikasyon pagdating sa lakas. Lalo na kung iisipin na kahit pa ang Gear 5th ni Luffy ay walang nagawang pinsala kay Saint Warkyuri. Kung ganoon katibay si Warkyuri, isipin mo na lang kung gaano katindi ang banta nitong ama ng mga Figureland. Walang duda na ang papel ni Garling sa kwento at ang kanyang lakas ay siguradong magiging napakalaki at makasaysayan sa Final Saga. Ngayon, pag-usapan naman natin si Shamrock. Maaaring maaga pa para sabihin kasing lakas siya ng isang Yonko. Pero malinaw ang mga senyales sa kasalukuyang kwento na halos lahat ng pahiwatig na ibinigay ni Oda ay papunta sa iisang bagay. Si Shamrock ay isa sa pinakamalalakas na karakter na ipinakilala sa One Piece. So bakit nga ba? Si Shamrock ang pinuno ng God's Knights. At base sa nakita natin, ang God's Knights ay parang bersyon ng Yonko Crew para sa mga Celestial Dragon. Isang elite na grupo ng mandirigma at binubuo din ng mga commanders. Mismong kahit pa si Dragon, isa sa mga pinakamahalagang karakter sa buong kwento, ang nagsabi, ang God's Knights ang pinakamalaki nilang hadlang.
mas malaki pa ang bantang dala nila kaysa sa mga Marines. Ang katotohanang iyon ay agad naglalagay kay Shamrock bilang kanilang pinakamataas na leader sa isang natatanging antas. Shamrock Figureland, bersyon ni Shanks na may mythical Zoan Devil Fruit. Mula nang ipakilala si Shamrock Figureland, marami kaagad sa atin ang nag-speculate tungkol sa magiging papel niya sa Elbaf Arc at kung gaano nga ba siya kalakas. Kahit hindi pa siya ipinapakita ni Oda na lumalaban ng seryoso, malinaw na ang pahiwatig. Si Shamrock ay isang top-tier na character. Maaaring kasing lakas pa ng isang Yonko. Ang pagiging leader niya ng mga Holy Knights na isiniwalat sa Chapter 1, 137 ay nangangahulugan ng isang napakalaking bagay. Siya ang inatasang kumumbinsi kay Prince Loki, isang giant na may bounty na umaabot ng 2 bilyon, na may bantang dala na kayang ilagay sa panganib ang buong mundo. Pero ang ibig sabihin lang nito, kahit na ganito kalakas si Loki, ay malayong mas malakas pa talaga si Shamrock kesa sa kanya. At noong sinabi ni Loki na mag-iiba sana ang kakalabasan ng laban nila kung hindi siya nakakadena, tahimik at kumpiyansang pinatigil siya ni Shamrock. Ang ganitong klaseng composure, lalo na kapag kaharap ang tulad ni Loki, ay nagpapahiwatig na tunay nga siyang Yonko level o mas higit pa. Mas lalong nagiging mapanganib si Shamrock dahil sa kapangyarihan ng kanyang sandata. Ang kanyang espada, na may taglay na Cerberus Zoan Devil Fruit, ay nagdadala ng panibagong dimensyon sa estilo niya ng pakikipaglaban. Isang espada na may sariling pag-iisip at kayang umatakit dumepensa ng mag-isa ay sobrang laking advantage sa isang laban na parang napaka-imposibleng atakin ng direkta si Shamrock hanggat nandyan ang kanyang Cerberus. Nakita na natin ang kaunting kapangyarihan ng espada ni Shamrock nang binalagbag niya si Loki gamit nito. At hindi lang itong Cerberus sword ni Shamrock. Malamang ay master din si Shamrock sa paggamit ng 3 uri ng haki at dahil na rin sa kanyang bloodline bilang anak ni Sangrealing at kapatid ni Shanks. Napakalaki ng posibilidad na kaya niya ding gumamit ng Advanced Conqueror's Haki. Kung mai-infuse niya ang King's Haki sa kanyang Cerberus sword, ang espada niya ay magiging sobrang nakakatakot. Isang sandatang may Devil Fruit powers na pinalakas pa ng Advanced Armament at Supreme King's Haki. At huwag nating kalimutan, hindi lang siya umaasa sa kanyang espada. May sarili siyang estilo ng pakikipaglaban na kaya niyang gamitin kasabay ng sandata niyang may sarili ding pag-iisip. Alam na rin nating lahat kung ano ang capabilities ng pinakamalakas na Yonko ng era na si Shanks. Kahit wala siyang tinataglay na Devil Fruit, ngayon kung may mythical Zoan Devil Fruit si Shanks, di ba sobrang overpowered nun? At yan nga si Figureland Shamrock, ang Shanks na may mythical Zoan Devil Fruit. At muli, nagbubukas ito ng posibilidad na si Shamrock ay magiging kalaban mismo ni Luffy sa Elbaf o sa mga susunod pang yugto ng digmaan. Huwag rin nating kalimutan kung paanong patuloy na tumitindi ang mga kalaban ni Luffy sa paglalakbay niya sa New World. Mula pa noon, sinadya ni Oda na sa bawat malaking laban ni Luffy ay nagtutulak sa kanya na lumampas sa kanyang mga limitasyon at nagiging mas malakas pa si Luffy. Oo, may nagsasabi na lumaban si Luffy kay Kizaru pagkatapos ni Kaido, pero ibang-iba ang case ng Egghead. Hindi ito tradisyonal na arc na may iisang final boss. Sa halip, sabay-sabay na hinaharap ni Luffy ang maraming admiral level na banta, mga imbensyon ni Vegapunk, CP0, Saturn, Kizaru, at iba pa. Si Kizaru ay isa lang sa mga high-tier na karakter sa gulo, pero hindi siya ang pangunahing kalaban ni Luffy, at lalong hindi yon ang defining battle niya. Sa tradisyonal na estruktura ng One Piece, ang mga mahahabang one-on-one fights ni Luffy, ang mga tunay na laban na sumusubok sa kanya, ay laging mas tumitindi at humihirap. Si Caesar ang pampainit. Si Doflamingo ang nagtulak kay Luffy na gamitin ang Gear Force sa unang pagkakataon. Si Katakuri ang nagpilit sa kanyang i-evolve ang haki niya habang naglalaban. At si Kaido, siya ang naging dahilan para ma-awaken ni Luffy ang kanyang Devil Fruit at maabot ang kapangyarihan ni Joy Boy. Pero pagkatapos ni Kaido, wala pang tunay na laban si Luffy na muling nagtulak sa kanya sa panibagong antas. At tandaan natin mismong si Kaido ang nagsabi, kailangan pang mas itulak si Luffy sa sukdulan para tuluyang umabot siya sa panibagong level ng kapangyarihan.
Kaya ang tanong ngayon, sino ang susunod na kalaban na pwedeng gawin iyon? Sino ang makakapilit kay Luffy na muling lampasan ang tinataglay niyang lakas? Mula sa antas ni Kaido, paakyat patungo sa level ni Roger, at sa tunay na katauhan ni Joy Boy. Diyan papasok si Shamrock. Kung si Shamrock ay kahit malapit man lang sa lakas ni Shanks, at lahat ng senyales ay tumuturo na ganoon nga, pasok na pasok siya bilang susunod na Ultimate Challenge. Isang karakter na kayang sabayan ang Gear 5th Luffy. Mas malakas kay Kaido, syempre at dapat lang talaga. Dahil bawat pangunahing kontrabida sa kwento ay pinapalitan ng mas malakas na kalaban habang papalapit sa dulo ng istorya. Iniisip natin mula noon kung makakalaban ba ni Luffy si Shanks, pero ngayong ni-reveal na si Shamrock, mukhang malabo na itong mangyari. Iniisip natin dati kung kailan malalampasan ni Luffy si Shanks. Ngayon, andito na si Shamrock at kung magiging kasing lakas man niya si Shanks, ay perpekto siyang magiging match-up ni Luffy. Dahil paniguradong maitutulak si Luffy sa sukdulan at aabot sa panibagong level ng kapangyarihan kung magiging kasing lakas man ni Shanks ang kanyang makakalaban. At ngayon, ipinuwesto na sina Garling at Shamrock bilang susunod na level ng banta. Sadyang itinago sila ni Oda hanggang ngayon dahil sila ang dapat magtaas ng panganib sa pinakamataas na antas. Dalawang masamang bersyon ni Shanks, parehong nasa prime, parehong celestial dragons at parehong namumuno sa pinakamakapangyarihang puwersa ng world government. Si Garling bilang pinakamalakas na mandirigma ng Gorosei at si Shamrock bilang Supreme Commander ng God's Knights. At si Shanks naman ang pinakamalakas na Yonko sa ngayong era. Sobrang lakas ng bloodline nitong Figureland kapag nagsama-sama sila, paniguradong kaya nilang tapatan ng Monkey D family. Sa ngayong henerasyon, ang Figureland family ang pinakamalakas na pamilya sa One Piece. Pero kung nasa iisang henerasyon lang ang prime ng Monkey family at naabot na ni Luffy ang kanyang prime, ibang usapan na yon. Ano sa tingin nyo? Monkey family o Figureland family? Hanggang dito na muna. Kung nagustuhan man ninyo ang video, ay paki-like na rin ito at mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli at paalam.